sa mga barangay. Aba, ay makinig na sa programa ni Mayor Tonton Uy. Gusto ko, healthy ka. Hindi lamang health tips at mga balitang pangkalusugan. Tampok ang aksyon ng ating mayor sa mga concerns at ang kanyang mga proyekto at plano para sa ating bayan. Kaya wag nang magpahuli sa balita. Makinig na kay Mayor Tonton Uy. Gusto ko, healthy ka. Dito lamang sa 104.5 Radyo Natin Santa Cruz. At kung mga masisipag Mga barangay. Aba, ay makinig na sa programa ni Mayor Tonton Uy. Gusto ko, healthy ka. Hindi lamang health tips at mga balitang pangkalusugan. Tampok ang aksyon ng ating mayor sa mga concerns at ang kanyang mga proyekto at plano para sa ating bayan. Kaya wag nang magpahuli sa balita. Makinig na kay Mayor Tonton Uy. Gusto ko, healthy ka. Dito lamang sa 104.5 Radyo Natin Santa Cruz. At kung kailangan na ika'y paligayahin. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga kababayan at mga kapanalig na nakikinig sa kanilang mga radyo. Alam ko po, yung iba'y nasa kanilang bahay, nagaluto. Yung iba naman po ay nasa kanilang mga tindahan, sa mga sasakyan, sa mga istasyon na pwedeng paradahan. At yung iba po nasa opisina pa, yung mga masisipag. Ano po. Tanggalin ko lang po aking towel sa likoday at ako po'y makabasang-basa ng pawis kaninang galing po sa Tamayo. Anyway, ngayon po ay araw ng Martes. Ang oras po natin ay 5:37 na. At ngayong araw ay ika-16 ng Nobyembre. Nako, ay talagang malapit na ang ating Kapaskuhan. Pero alam niyo naman po ang kaligayahan natin ay siyempre nararamdaman yan sa puso at harinawa itong Christmas ay lahat kita ay magkakasalo sa isang magandang Noche Buena. So dumako na po tayo agad sa ating pong gawain, ang ating pagbabasa ng pagkaing pang-espiritual. At ang ating pong kwento na isinulat ni Adam Halls ay mula po sa libro ng Deuteronomy. Ayun. Ano ba sa Tagalog? Hindi ko po kabisado yung Tagalog nitong ayan, Deuteronomy. Ayan. Ito po'y mula po sa Kabanata 31 at ang talata 8 ay ito po ang nakasaad. Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan kanya. Hindi kanya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Ayan, so napakaganda po ng atin pong binasa mula po sa banal na aklat. Ito po ay pagbibigay po ng assurance sa atin na ang Panginoon ay laging nandyan. Ang pamagat po ng ating kwento ay, Tay, nasaan ka? Tay, nasaan ka na? Nasa bakuran ako ng aming bahay nang tawagan ako ng aking anak. Kailangan ko kasi siyang ihatid ng 6:00 ng gabi
para sa kanyang pagsasanay. Dumating naman ako sa tamang oras, pero halata sa boses niya ang pag-aalinlangan kung aabot ba ako sa oras. Sagot ko sa kanya, "Nandito na ako, bakit hindi ka nagtitiwala sa akin?" Habang sinasabi ko yun, napaisip ako kung ilang beses din kayang nasabi sa akin ng aking Ama sa langit kung bakit hindi ako nagtitiwala sa Kanya. Nahihirapan din kasi ako minsan na maniwala na gagawin ng Diyos ang mga pangako niya at naitatanong ko kung nasaan siya. Kapag marami na akong nararanasang problema, nag-aalinlangan ako kung kasama ko ba ang Diyos. Ganito rin ang pinagdaanan ng mga Israelita. Sa Deuteronomio, ayun, ito po pala yung Tagalog, ano? Sa Deuteronomio 31, Deuteronomio, pasensya na po, ako'y nabibikol, 31, naghahanda na silang pumasok sa lupang pangako, pero natakot sila dahil hindi na nila makakasama roon ang kanilang pinunong si Moises. Pinaalalahanan naman sila ni Moises na pangungunahan sila ng Panginoon at sasamahan sila. Hindi niya sila iiwan o pababayaan, kaya hindi sila dapat matakot at panghinaan ng loob. Ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan ang magpapatibay sa ating pagtitiwala sa Kanya. Ito rin ang sinabi sa Pahayag 21:3. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila. Nasaan ang Diyos? Nandito siya kasama natin at laging handang makinig sa ating mga panalangin. Mga kapatid, ito po ang napakabuting balita mula po sa ating banal na ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Ayan, so mga kapatid, mga kapanalig, napakaganda ng ating narinig ang pangako ng Diyos sa ating lahat. Na kahit anuman ang ating gawin, puntahan, kahit ito po'y medyo nakakapag-alinlangan, napakaganda ng kanyang binitawang pangako sapagkat sasamahan at pangungunahan ka ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan man, kaya't huwag tayong matakot o panghinaan man ng loob. Ito po mga kapatid, ang mga katagang nanggaling sa ating Panginoong Diyos na dapat po nating panghawakan sa bawat hibla ng ating buhay. Sapagkat kung ang buhay po natin ay wala kitang pangahawakan, wala tayong pinagkakatiwalaan, maliligaw po kita ng landas at sigurado pong maaaring kita ay makagawa ng desisyon na hindi natin magugustuhan at maaari pang pagsisihan. Dito po sa kwento na binasa natin, kahit nung unang panahon pa ng unang tipan, nung kapanahunan pa po ni Moises, na hindi pa po bumababa at dumadating sa mundo ang ating Panginoong Hesukristo, doon pa po ay pinapaalalahanan na ng namumunong si Moises ang mga taga-Israel na sila ay kailanman ay hindi pababayaan sapagkat sila ang hinirang na bansa at sila ang mga taong pinili ng Diyos. Subalit, kagaya po ng mga
pangkaraniwang tao, kung minsan sa dami po ng ating mga alalahanin at problema, at kung minsan dahil na din po sa ating personal na kakulangan ng ating pagkakakilanlan o pagkakilala natin sa Panginoon, humihina po ang ating pananampalataya. At malamang at kadalasan, pinanghihinaan po kita ng loob. Kanina po, ako po'y nag-lunch, mga 1:30 na po, ay eksakto naman pong po-programa sa teleradyo si Dr. Love. Ayan. Ako po'y nakikinig din kay Dr. Love dahil sa kanya rin po ako nakakuha ng lakas ng loob at nakakapakinig po ako sa kanya ng mga salita ng Diyos na kanya pong ipinapaliwanag. Si Brother June Banaag ay isa pong brother Dominican. Kagaya ko po, graduate din po ako sa UST. So, ako po'y parang Dominicano rin, ano? At pwede pala yung naikwento po sa akin ni Doc Emil, ni Kuya Emil Alvarez, na kahit pala, kasi si Brother June Banaag ay, siya po ay, alam ko parang pumasok din sa seminaryo. Pero siya po ay nagkaroon ng pamilya at siya ay naging brother. So, pwede rin palang maging brother ang hindi man ikaw pare, pero pwede ka rin pong maging brother. So, maganda po yun at ako'y parang nagkakaroon ng interest na matuto pa ng higit doon sa sariling pag-aaral lamang. Maganda po ay may nagtuturo pagdating po sa mga tungkol sa banal na aklat. At yun po'y sigurong bukas-bukas ay pag-aaralan natin kung kaya pa nating pasukin. Ano po? So, napakaganda po ng kanya pong sinabi na kanina sa kanyang paliwanag ng kanyang binasa sa banal na aklat. Na kung minsan, kita po ay dahil sa kakulangan natin ng pagkakilala sa Diyos, ay yung po ay sa kadahilan ng hindi po kita lagi nalapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. At totoo po yun, ang mga prayerful po na tao, ang mga tao pong kaunting kibot lamang ay nakasuling agad ay sa Diyos, yun po ay nagdadagdag po ng iba yung kalakasan ng kanilang kalooban. Yun po yung mga taong malakas ang mga kanilang paninindigan at nakakasigurado po kita na sila ay mabibigyan ng magandang gabay ng dahil po sa ating banal na Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, ang paalala po sa atin ng ating Diyos ngayong araw ay yung magkaroon po kita ng sapat na tiwala sa Kanya. Kita nga yung ating biologic father, yung tatay natin dito sa mundo, hindi nga kita kayang matiis nun . What more ang ating Panginoong Diyos? Mas hindi po niya tayo kayang matiis. Ang pinakang kailangan lang po natin gawin, alalahanin natin lagi ang ating Panginoon, kilalanin lalo natin siya sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia, at lagi po natin siyang hanapin at padalhan ng ating mga panalangin. At nang sa ganon, nakasisiguro po tayo na makikita natin lagi ang kanyang presensya sa ating pakiramdam, sa puso, sapagkat alam nating anuman ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. So tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Diyos naming Ama na dakila, kami po ay nagbibigay po sa inyo at nagsusumamo at nag-aalay ng kataas-taasang kapurihan para sa iyo pong banal na pangalan. Sa iyo pong
kadakilaan, sa iyo pong kapurihan, sa iyo pong pag-ibig sa aming lahat, sa iyo pong kapangyarihan at sa iyong karyan. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming nagagawang pagkakasala at sa lahat ng aming nakakaligtang gawain, dulot po ng aming kahinaan. Patawarin mo rin po, Panginoon, ang mga taong nagkakasala sa amin kung mayroon man. Lord, maraming salamat sa patuloy na pagbibigay po ninyo ng biyaya sa aming buhay, sa lahat po ng mga biyaya ng kalakasan ng katawan, kalakasan ng isip, sa lahat po ng oportunidad na ibinibigay nyo sa amin, sa lahat ng tulong, sa lahat po ng pagkakataon na kami po'y nangangailangan, sa lahat po ng aming mga pang-araw-araw na pangangailangan na iyong idinudulot sa bawat isa sa amin. At Panginoon, pinapanalangin ko din po ang lahat ng mga taong kasama natin ngayong hapon na nagtsatsaga po, Panginoon, na makapakinig at mabahagihan ng magagandang balita mula po sa inyo. Na sila po ay nag-aantay kahit kung minsan hindi po ako makapag-radyo at makapag-share sa kanila. Nararamdaman ko po, Panginoon, na dumadami na po kami na mas laging nauuhaw sa iyong mga banal na salita. At ako po'y umaasa na sa darating pang panahon, ang amin pong mga kapatid na nakikinig ngayon ay matututo rin po na magbahagi ng mga salita ng Diyos upang ang mga mananampalataya mo po ay higit na mas mapalapit sa inyo. At ako po'y nananalangin din, Panginoon, na sana ang mga may karamdaman, may sakit na COVID, may mga cancer, sakit sa puso, mga na-stroke, may mga sakit sa bituka, yung mga kapatid po namin na may problema sa isip, Panginoon, bigyan niyo po ng kapahingahan ang mga kamag-anak nila. Pagilingin niyo po, bigyan niyo ng agarang kagalingan ang mga may sakit nilang mga mahal sa buhay. At mabigyan din po sila ng pag-asa na muling makabalik sa kanilang kalusugan at makapagdulot pa sa inyo ng mas ibayo pa pong kapurihan. Salamat po at patuloy niyo po kaming ginagamit na instrumento upang makapagdulot kami ng pag-ibig na nagmumula sa inyo na dumadaloy sa amin patungo sa aming mga kapatid. Sa lahat po ng aming mga mahal sa buhay na yumao, mapatawad po sila, Panginoon, sa kanilang kasalanan at sila po'y maiakyat nyo rin sa langit. Sa mga naiwan, nawa po'y ang kanilang kabigatan ng naramdaman ay mapalitan po ng may kaluwagan na pagtanggap at mapalitan ng kagalakan at panibagong pag-asa sa kanilang puso. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na siyang maghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Amen, mga anak. Spirit Santo. Amen. Ayan. So, magandang hapon po uli, mga kapatid at mga kapanalig. So, ngayong hapon ay i-update ko po kayo sa ating Municipal Health Office COVID Daily Update. Wala pong nadagdag na bagong confirmed case ngayong araw. Wala rin pong naitala na nakarecover. Subalit kahapon po, merong 4 na dadagdag doon sa 4 na nauuna nung nakarang araw. Kaya medyo tumaas-taas po uli ang ating bilang ng kaso ng COVID. 8 po uli ang ating kaso. 2 sa Buyabod, 1 sa Napo, Ipil, Kilo-Kilo at Kamandugan. At may 2 po mula po sa Barangay Labo. Wala pong naitalang antigen positive ngayong araw, salamat sa Diyos. At wala din pong naitala
na pumanaw dahil sa sakit na COVID nitong nakarang araw. So, mga kababayan, kagaya po ng aking laging walang sawang paalala sa ating lahat. Ang COVID po ay nandyan lamang sa ating paligid. Kaya po hinihikayat ko ang lahat na lalo na yung mga hindi pa nagapabakuna ay araw-araw po naman kita sa center at kanina po sa gymnasium ginawa ay pwede na po kayong mag-walk-in doon. Yan lamang po ang ating panlaban sa COVID bukod pa po doon sa minimum health protocol. Subalit sa pamamagitan po ng ating pagbabakuna at habang tumataas po ang porsyento ng ating target population that had been vaccinated ay gumaganda na po ang estado ng ating bayan. Malapit na po nating ma-achieve yung tinatawag na herd immunity. Pag nakamit po natin yon ay mababawasan na po ang pagkalat ng COVID na yan at pwedeng unti-unti nang mawala sa ating komunidad, sa ating probinsya, sa buong bansa at maging sa buong mundo man. Kaya po, pag nagpabakuna ng isang tao, hindi lang po sarili niya ang kanyang inililigtas, kundi ang buong pamayanan. Kaya po man din kanina ay ako po'y excited. Kahit pagod po ako kanina, buong maga ako po'y galing sa meeting sa ating pong mga barangay tanod. Ay pagkakain ko po kanina ng tanghali ay tumulong muna po ako sa pagbabakuna kasama po si Doc Emil Alvarez sa Municipal Gymnasium at tumulong po ako sa pagbakuna. At sa isang oras ko po na pag-upo doon, ay mahigit 100 po yung aking nabakunahan. At natutuwa po ako sa bilang ng mga taong nagpabakuna. Karamihan po ay mga bata, mga teenager, 12 pataas. Pero marami pa rin pong mga adults and seniors na ilan na nagpabakuna kanina. So maraming salamat po sa inyo pong pakikiisa sa ating res bakuna rollout sa bayan ng Santa Cruz. Okay, so ito pong ating mga nagpabakuna ngayong araw. Ito po, dami. Ha? Ito po ay today mula po sa RHU1. Ang total po, ang nag-send po sa akin ito ay si Nurse Sally Ray. Thank you po, Ate Sally. So, Mayor, total ng nabakunahan ng first dose, 588. Ayan. Kita nyo po, mga kababayan, dami nito, ha? Ito po ay mula po sa 2 lugar ng vaccination sa RH1, sa vaccination center. Sa Polo, Barangay Polo, 180 ang nabakunahan po ngayong araw. At sa Municipal Gymnasium, na bakunahan ko po kanina dito, mahigit 100, umabot po ng 408 ang nagpabakuna sa gymnasium. Ang total, 588. Palakpakan po natin. Very good po yan. Actually, hindi lang very good. Excellent ang ating pong RHU1 sa nabakunahan po nila ngayong araw. Sa RHU2 naman po ay ang first dose, hindi lang po nailagay kung saan barangay ito, pero ito po ay malamang ay baka sa sa center, sa Malabon. Ang first dose po ay 142 at ang second dose ng Pfizer 156 with a total of 298. Very good din po. Ayan, salamat po kasi po yung ating pong RHU2 ang medyo nung last week
ay almost 70% na. Mas nauna po kasing makapagbakuna ng mga bata sa maraming lugar ang RHU2 at humabol naman po ang RHU1. So ngayon po, naka 1,000 kahapon, ganun din. Baka po kita'y 70+% na. I-update ko po kayo sa Friday. Alright? So, ayaan nyo po na bumati muna po kita sa atin pong mga may birthday ngayong araw. Ngayon po ay andali po ha, November. Naku, hindi ko pala. Wala pong naibigay sa akin na birthday ngayon. Oh. Nalimutang ibigay sa akin. O baka naman po nasa lamesa ko. Asensya na po, hindi ko po nadala yung listahan ng mga may birthday today. Subalit meron pong nag-text akin. Ayan, so siya lamang po ang mababati natin ngayon. So good PM po, Mayor. Belated happy 80th birthday kay Tatay Podong ng San Antonio. Pagbati mula kay Dorina Paes. So happy 80th birthday po, Tatay Podong ng San Antonio. So ako po'y natutuwa. 20 taon na lamang, Tatay Podong. Makakatanggap ka na po ng 230,000. Ay baka po pag umabot ka ng 100, ay baka naman kalahating milyon na ang ibinibigay po ng gobyerno. Ano po? 20 years po yan. Malay nyo, pagdating ng panahon, taga Marinduque maging presidente. Ay nakaw, andyan na po sa speakership ang ating congressman. Di natin masabi. Baka po taasan niya ang matatanggap ng mga centenarian. Yan po ay yung tinatawag na Republic Act 10868. Ha? Yan po yung Republic Act or Centenarian Act. Ha? Yan po yung nagbigay mula sa national government ng 100,000 piso mula sa national government pag umabot ka ng 100 years. At ang Kapitolyo po naman nagabigay ng 80,000 at ang munisipyo nagabigay ng 50. Kaya po 230,000. And gusto ko rin pong batiin. Ayun, nga, dito. Gusto ko rin pong batiin ang ating pong, pindutin natin to, ang ating pong magaling na teacher na si Ma'am Jane Pereda ng belated happy birthday. Nag-birthday po siya nung Sunday. Ako po'y nakalimot lamang sa pagbati. Pero nabanggit na rin po sa akin yun ni TJ nung Sunday. So belated happy birthday kay Ma'am Jane Pereda. Thank you, Ma'am. At napakagaling po ng iyong anak na si TJ na talagang yung legal assistant po natin sa Office of the Mayor. Ayun. Hindi ko pala napundot ring. Ayun. So, meron pa pong tingnan ko pa po ring okay. Andito po ang mga kasama natin ngayon sa Facebook Live. Magandang hapon po, Doc. Mula kay Virgie Felicano. Pakibati mo po ang aking anak na may birthday bukas. Happy birthday, Christine Aquino. Ayan, sa iyong birthday bukas. Hindi lang natin alam kung ilang taon si Christine. At ang pagbati mula kay Ate Virgie Felicano at syempre mula sa akin. So, happy birthday, Christine. Siguro mga kamag-anak ito ni Chris Aquino. Ayan. Okay. And then, mula po kay Nila Peñarroyo Rico Hermoso. Magandang gabi, Otoy Doktor, na mayor pa. Ayan. Ito magandang tawag sa akin, Otoy Doc. Ayan. Pabati ng magandang gabi sa Mother Dolor ko sa Barangay Kasili
at sa dalawa kong kapatid na si Mel at si Aida at sa lahat ng mga taga-barangay Kasili watching from Tansa, Cavite. From Ate Nila, Peñarroyo, Rico Hermoso. Mabuhay po kayo at ang inyo pong punong barangay dyan na si Kapitan Reblesa. Ayan, mabuhay po ang barangay Kasili. Okay. And then, meron pa pong nagapabati rito na ngayon. Ito po, abot pa. Happy birthday daw po kay Kerwin Perin ng Matalaba. Hindi pala Kerwin. Jerwin daw. Jerwin po. Ayan. So, happy birthday Jerwin Perin sa iyo pong kaarawan. Ayun. And then, baka meron pa pong isa. Mamaya po, tanong po ito. Okay. So, yun po mga kababayan, ang ating pong mga birthday celebrants. Hayaan nyo po, Merkules bukas. Hindi ALS po tayo bukas. Kaya sa Makalwa na po ako makakabati uli ng mga may birthday. Anyway, ako po ay dadako lang mga kababayan dito po sa ating mga kinakaharap na suliranin. Ano po? At ito po yung update natin sa African swine fever ng ating mga alagang baboy. So, sa bayan po ng Santa Cruz ay meron po kitang mga isinakripisyong baboy. Ito po, mula po sa Baliis, 55, sa Taytay, mula po sa Baliis ay 73, and then sa Taytay po ay 40. At sa Tawiran naman po ay 28 lamang. So, ang total ng ating baboy na naisakripisyo ay 141 heads. And then, yung mga namatayan naman po, bago pa po magsakripisyo, ay 81. 55 sa Baliis, 20 sa Taytay, at 6 sa Tawiran. So, dito po sa Tawiran ay madami po akong nakausap nung nag-meeting kami ron. Subalit ang nai-record lamang na naapektuhan ng mga mag-aalaga doon ay 9 lamang. So, marami po ang hindi tumugon sa ating panawagan. Ay ang sa akin lang po dito mga kababayan, ako po walang alagang baboy, ay kung tumagal man bago kita po makapagbaboy uli sa inyong barangay na nagkaroon ng positive, nakasalalay po sa inyong mga mismong taga dyan sa barangay. Kapag kayo po hindi nakiisa at imbis po na isurrender ninyo yung inyong baboy doon sa red zone at inyo pong katayin, ilipat sa ibang lugar, inapatagal lamang po natin ang panahon na kita'y muling makakapag-alaga ng baboy. Sapagkat ito po'y sakuna o kalamidad na talagang hindi po natin pwedeng pigilan. At kung pipigilan natin yung pagsakripisyo ng baboy, inapatagal lamang po natin ang pagbabalik natin sa paghahanap buhay uli ng pag-aalaga ng baboy. Talagang dapat po natin na sundin ang patakaran ng ating Bureau of Animal Industry at ng Provincial Veterinary. Hindi ko po utos ito. Ito po ang batas ng national government na ating pinapaabot sa inyo upang mas maagap nating masawata ang ASF. Pero kung marami po ang hindi makikiisa, wala po tayong magagawa. Hindi ko naman po kayo masisisi at syempre mabigat sa inyong loob, pero dapat ang tinitingnan natin dito ay yung bukas, hindi po yung ngayon. Kasi po kahit ilipat nyo naman sa ibang barangay yan, at yung po'y nasa zone na yon, red zone, maaring meron na rin yung baboy ninyo. Kayo po ay magapakain pa, magagastusan pa,
pero maaaring yun po ay mawala din sa inyo dahil pwedeng nung nilipat ninyo yan, may virus na, within 2 to 10 days, pwede na pong mamatay uli ang inyong alagang baboy. So, nagastusan pa po kayo ng pakain. At ito po yung mga barangay na nagre-report pa lamang, kaunti pa, na merong mga kaso ng namamatay na baboy. Manlibunan, 2. Pero sa tingin ko, ito'y partial pa lamang. Ako po'y nananawagan sa inyong lahat, mga kababayan, na huwag po ninyong atago. Mahalaga po yung mga datos na ibinibigay ninyo. Kasi po, pag kayo po ay nag-report ng namatay ng baboy, nag-surrender, kasama po kayo dun sa affected families na pag merong mga dumating na tulong, kayo po ang makakatanggap, hindi yung nagtago. Tapos pag meron naman pong dumating na ayuda, dong galabasan at gasulputan, yung mga may namatayan, kami po'y namatayan din, ba't kami hindi inasama dyan? Ayun. So mga kababayan, kita po ay lahat naman ay pumasok na rin ng school. Kita po naman ay maalam ng makaintindi kung anong maigi at hindi maigi. Maalam na po kitang sumunod sa mga batas ng pamahalaan. At wala po kitang masisisi. Ano po? Pag may dumating na mga ayuda sa Baliis, 34 na magsasaka ang apektado. Sa Taytay, 32. Sa Tawiran, 9 lamang. Wala po kitang magagawa. Yun lamang po ang nakarecord. So, ito po yung mga barangay na merong naapektuhan na rin. Pero, hindi pa po sinasabing ASF. So, may namatay sa Manlibunan, 2 baboy. Sa Alobo, PE, 3. Lapu-Lapu, 1. Matalaba, 1. Napu Oriental, 1. Kaganhaw, 5. Lusok, 3. So, yan po yung mga area na pupuntahan ng ating mga veterinaryo na kukuha ng blood sample. At meron pa naman po mga kababayan na pamamaraan, huwag kayo pong maglilipat ng baboy. Meron pa rin pong proseso na pwede pang maibiyahe yung mga baboy sa mga barangay na hindi pa po natatag na red zone. Ito po ang mga kailangan. So, dapat 2 lang po ang pagkukunan. Commercial o semi-commercial at saka stockyard. So, sa stockyard po, pwedeng ang mag-ipon ng baboy ng mga negative test ay yung pong mga dealer na meron po silang mga permit, dealer's permit or shipper's permit na makukuha. At pag sila po ay nagpa-blood sample ng mga bibilhin nilang baboy at nag-negative yun, pwede na silang ma-issuehan ng tinatawag na Animal Health Certificate. Okay? Ang nag-i-issue po nun ay veterinary doctor sa ating probinsya. So, huwag po kayong mawawalan agad ng pag-asa. Ano po? Basta meron po naman kitang ilang mga tao rito na merong transport carrier na may permit, yung handler's license. Sila po ang pwedeng magkaroon ng stockyard or backyard farms na basta na-issuehan ng veterinary health certificate, yan po yung pinag-aaralan natin kung paano mapapabilis ang pagkuha ng blood sample. Kasi po, yung blood sample na makukuha, dalhin pa sa Maynila. At yung po ay umaabot ko minsan ng 4 hanggang 5 araw. So, panalangin natin na hindi na po kumalat ito at nang hindi po kita masyadong mapektuhan. Para sa Pasko, meron man lang kitang parang isinubi o inalkansya. And then, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga punong barangay na nakiisa dito po sa patawag natin ng mga barangay tanod sa mga iba't ibang distrito.
At kahapon ay kaya po ako nagpatawag mga kababayan ay naisakatuparan na po natin yung ating pong mga gamit na ipinangako sa mga tanod. So nauna na po yung mga bisikleta, hindi lang 2 dumating sa barangay, 5. At inako na po ni Congressman Speaker Lord Alan Velasco yun, 5 bisikleta bawat barangay. Palakpakan po natin si Speaker. At syempre, nagbigay po kita kanina ng mga vest ng tanod, ng kanilang arnis, ng kanila pong posas, at ng kanila pong manual or handbook kung saan magiging mas maalaman na ng mga barangay tanod ang mga batas at mga kapangyarihan na nakakasaklaw po sa kanilang gawain. Kahapon ay ang ating pong binigyan ng mga gamit na ito ay mula po sa District 5 ng umaga. Manlibunan, Buyabod, Mongpong, Maniwaya. Subalit ako po'y nalulungkot. Yung 19 na nakasulat dito sa listahan ng munisipyo sa Barangay Polo ay 2. So, sinusulatan ko na po ang punong barangay para makapagpaliwanag siya bakit 2 ang dumating na barangay tanod. Alam niyo po mga kababayan, ang mayor po ay nakakasaklaw sa lahat ng mga programa, proyekto at mga gawain sa buong Santa Cruz. Hindi po pwedeng baliwalain ang patawag ng mayor. Mayor po lamang ang pwedeng makapagpatawag ng ganyan. At pag hindi po sumipot ang mga pinatawag, pwede pong i-show cause order at pwede po nating ipaabot sa DILG ang kanilang pagbabaliwala ng mga patawag ng mayor. Trabaho po nilang tumugon sa mga patawag ng mayor. Kasama po sa aking trabaho yan. At nung hapon po, kahapon, mga taga-Pag-asa, Banahaw, District 1, dumating naman po lahat, pero yung nag-iisang tanod ng barangay Maharlika ay isa na po, hindi pa naka-attend at baka masama po ang pakiramdam. So, 40 plus po ang dumating naman kahapon. And then kanina pong umaga, pinakamarami, 2 district, lampas 100 po ang umattend. Nagpapasalamat po ko sa lahat ng mga, at umattend pati yung mga punong barangay. Andun si Kapitan ng Masagisi, si Kapitan Linga ng Agimit, sa Masagisi si Kuya Nards, sa Tambangan si Kapitan Bernard, na po si Tita Amy, Pulong Parang si Kapitan JR, si Masalukot si Kapitan Teddy. Siyempre, nandun sa Matalaba, doon po ginawa kay Kapitan Consial Nelson Gonzales. Si Kapitan Nelson po ay isa rin sa pamimilian na pwedeng maging konsehal natin sa susunod. Kandidato po yan, si Consial Kapitan Nelson Gonzales. Mahusay po yan na kapitan. At hindi takot matapang. Kaya niyang sabihin ang nasa sa loob niya. Kaya okay po yan. Magaling din po yan. At nandun din po si Kapitan ng Tawiran, Bido, Kapitan ng Kapitan ng Pantayanwari, si Kapitan Obet. Andun po si Kapitan ng Dibilya, Kapitan na Pilisar, Kapitan ng Banugbog, yung pinakamabait po na kapitan, Kapitan Anghel. Ayun. Ito ang pinakamabait, Anghel po. Andun din po yung mabait nating Kapitan ng Bagidbirin na si Kapitan Vice President Meliton. At ang kapitan po ng ulo na si Kapitana Rosie. So, 2 kapitan ang wala po kaninang umaga. Pero all present ang lahat ng mga barangay tanod. And then ngayong hapon po ay District 4. Nandun lahat po ang mga katanod. Ang hindi lang po naka-attend, kahit isa ay walang dumating mula sa Barangay Morales. So, susulatan ko rin po ang kapitan ng Barangay Morales at pagpapaliwanagin natin bakit walang umattend na barangay tanod sa Barangay Morales. Sa Tamayo po yan. So, yan po ay para sa kanila at pinaliwanag ko po
ang mga batas na nakakapaloob sa mga barangay tanod. Hindi po pwedeng basta tatanggalin ng kapitan ng tanod. May proseso po yan. At pag may lumabag po dyan, o yung nagkaroon ng abuse of authority, ako po ang makakalaban ninyo dyan. Kakasuhan natin ang mga dapat kasuhan. Ha? Hindi na po pwede yung puro politika rito sa atin. Ayaw ko po. I hate politics. I only love public service. Ha? Hindi na po pwedeng pakialaman at pwersahin ang mga tanod kung kanino nila gustong pumili o sumama. Bawal po yan. Huwag niyong pakikialaman yan. Ako po ang nakaupo ngayon bilang punong bayan. Yung ginagawa dati ng mga umaabuso na mga opisyal, hindi po pwede sa akin ngayon yan. Makakatapat din po kamo. Ha? Huwag niyo po akong atestingin. At ako po sanay sa labanan. Ano po? So, ang sa akin lang, gumawa po kita ng tama, huwag kitang makialam sa dapat hindi natin pakialaman, at ayusin natin ang bayan natin. Yung mga gustong magpagulo dyan, ay subukan natin. Ha? Subukan po natin. Kita naman na nakaupo ngayon, ay di matitikman po ninyo. Sasampul po tayo ngayon. Sasampul po tayo ngayon. Okay. So, mga kapatid, ang ganda po ng naging response ng ating mga tanod sapagkat ang dami po nilang magiging katulungan. At next year, yung 1,000 po nilang ibibigay ng munisipyo ngayon na pag December, gagawin na po nating 2,000 yan next year. Okay po? Bukod pa po sa maaring tulong mula sa provincial government. Hayaan na po natin si Governor ang magbalita sa inyo. Wala na po tayong oras mga kapatid. Maraming salamat. Pansamantalang magpapaalam sa programang Gusto Ko Healthy Ka. God bless everyone. I love you. Every all. Thank you po. Bye-bye. Ito ang radyo ng Marinduque na hagubuhob sa lakas. Res bakuna na at may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Webes, 1:00 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer. Ako po si Dr. Tito Rahanot, Tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aanyayad na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rehano na tuwing araw ng Sabado alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rehano na.
na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Sa Lane, dapat lang safe and reliable. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Talakayang pangkalikasan, kumakatok sa inyong mga kaisipan upang inyong pakinggan ang mga usapang may kaugnayan sa wastong pangangalaga ng ating kapaligiran. Halina't panoorin ang programang may kaugnayan sa inang kalikasan tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Talakayang pangkalikasan ng DANR, Marinduque. Kamusta po kayo?